Hello there, it's me again, Lives and Thorns. Magandang araw. At ngayon ay pag-uusapan naman natin ang isa sa mga prutas na dati ay pinagkakaguluhan dahil daw sa milagro na nagagawa nito. Sa hindi pa nakakakita o hindi pa familiar sa tanim na ito ay tinatawag natin na miracle fruit. Ayon sa Encyclopedia Britannica, ito ay tinatawag din na miracle berry at may scientific name na Syncypalum dulcificum. Ang miracle fruit ay native sa tropical West Africa kung saan ginagamit ito locally para pampatamis sa mga palm wine at iba pang mga inumin. Ito ay tumutubo na parang maliit na kahoy na hindi lumalampas sa 18 feet. Ang leaves nito ay oval shape at ang mga bulaklak nito ay kulay puti. Sa nakikita ninyo, ang kanyang bunga ay napakalaki at bilog na kulay green. Dati, napakamahal nito. Ang seedlings nito na parang 2 inches pa lamang ay 100 pesos at ang bunga ay nasa 500 ang bawat isa. Pero sa ngayon ay napakabilis lang pala padamihin ang tanim na ito. So, pwede natin siya mapropa gamit ang kanyang seeds at pwede din ang kanyang kahoy o sanga. Pwedeng i-markot ang kanyang sanga or branch at pwede din na itanim na diretsyo sa lupa. Ito ay maaaring mamulaklak na at magbunga 3 to 4 years after siyang itanim sa lupa at gustong-gusto niya yung acidic na klase ng lupa. Ang flavor altering mechanism ng miracle fruit ay dahil sa glycoprotein na content nito na tinatawag na miraculin. So, dyan ang galing yung kanyang pangalan na miracle fruit. Pag sinabi natin na flavor altering mechanism, ito ay ang kanyang kakayahan na gawing matamis sa ating panlasa yung mga pagkain na maaasim. Ang miraculin ay hindi naman talaga matamis. Pero ang ginagawa niya ay binabind niya ang mga receptors sa ating taste buds. So, ang nangyayari ay pinaperceive ng ating taste buds na matamis yung mga pagkain na acidic. Ang prutas na ito ay pinapropose na maging treatment para sa taong nasira yung panlasa o nag-iba yung panlasa dulot ng chemotherapy. Pero kailangan pa ng further study para mapatunayan kung effective nga ba ito. Meron din iba na ginagamit ito para pang-treat sa diabetes at obesity. However, kailangan pa ng further studies para mapatunayan kung epektibo nga ba ito. Kahit marami nang gumagamit nito dahil sa maganda daw ito na treatment, pero wala pang enough na reliable information na nagpapatunay na ito ay safe at walang side effects dahil ito ay maaaring mag-cause daw ng allergic reaction sa ibang tao. Wala pa din na enough reliable information na nagpapatunay kung ang miracle fruit ay safe para sa pregnant women or sa mga nag-breastfeed. Kahit na natural ito ay hindi ibig sabihin na safe na ito kapag tayo ay nasubrahan. Ang appropriate na dose nito ay nakadepende sa several factors gaya ng age, health at other na conditions ng taong gagamit nito. Be sure na i-follow yung mga relevant directions sa product labels at mag-consult muna sa mga pharmacies or physicians or other healthcare professional bago gumamit nito. At bago ko pala makalimutan, ang miracle fruit ay tinatawag din na calabash. Ayon naman sa isang source, ang miracle fruit ay ginagamit daw pang detox or detoxifier, anti-aging, anti-cancer, antioxidant, anti-venom, antibacterial, anti-inflammatory, at anti-diabetic. Ito daw ay nakakatulong din sa atin laban sa asthma, sakit sa tiyan, cancer, sakit sa ngipin, nerve damage, heart failure, problema sa kidney, mataas na cholesterol, high blood, diarrhea, sakit sa ulo, trangkaso, bronchitis, menstrual irregularities o hindi regular na menstruation, arthritis, hypertension, at marami pang iba. However, ito ay kailangan pa din ng further studies.